Amoy pabo at pagtataksil ang hapunan ng Pasko. Tumayo ang anak kong si Marco, habang hawak ang baso ng alak. At tinagusan ng kanyang boses ang katahimikan. Nagbotohan na kami, tatay. Hindi ka nakasapi ng pamilyang ito. Umalis ka na sa bahay na to. Natigilan ang mga bisita. Si Elena, asawa niya, ay nakangiti ng bahagya. Ngumiti rin ako pabalik, habang inaabot ko sa kanya ang isang folder. Eto, regalo ko sa iyo bago ka umalis, anak. Binuksan niya ito, at sumigaw siya. Lahat sila nakatingin, hindi nila alam na nagsisimula pa lang ang paghihiganti ko. Akala nila natalo na nila ako. Mali sila. Bago tayo magpatuloy, mag-subscribe ka muna sa channel, at sabihin mo sa comment kung saan ka nakikinig. Amoy inihaw na patatas at sama ng loob ang dining room. May gasgas ang lumang mesa na gawa sa nara mula sa mga dekada ng hapunan ng pamilya, at sa bigat ng pinakabagong labanan namin. Nakatiwangwang ang maruruming plato. Lamig na ang kape sa basag-basag na tasa. Si Marco ang nakatayo sa dulo ng mesa, namumula ang mukha, kumakaway-kaway na parang direktor ng gulo. Si Elena nakaupo sa tapat ko, nakakrus ang mga braso, tinutuktok ng kanyang manicured na kuko ang ritmo ng paghama. Hinigbitan ko ang pagkakahawak sa tinidor. Ang lamig nitong metal ang nagtataguyod sa akin, habang hinihiwa ng kanilang mga salita ang hangin. Tatay, kailangan namin ng pera, sabi ni Marco ng matigas. Sapat ang talas ng boses niya para umugong ang mga baso. Guguhuin na tong bahay. Hindi ka pwede mag-ipon lang habang kami nakakulong dito. Itinaas ko ang kilay, pinanatiling pantay ang tono. Ipon. Ako ang nagbayad ng buo nitong bahay bago ka pa ipanganak, Marco. Ano ba talaga to? Sumandal si Elena. Manipis ang ngiti na parang yelo sa labas. Tungkol ito sa progreso, Henry. Gusto naming i-modernize. Bagong sahig, bagong muebles. Hindi mo may intindihan. Naiintindihan ko ng sobra. Palsipikado lang ang dahilan sa pagkukumpuni. Nakatayo ang cellphone ni Elena sa tabi ng baso ng alak. Nagpapakita ng makintab na larawan ng leader sectional na mas mahal pa sa lumang pickup ko. Si Marco, naglalakad na ngayon, naghagis ng nakatuping papel sa ibabaw ng mesa. Isang estimate ng kontratista. Sobrang laki dahil sa mga hindi kailangang upgrade. Hindi ko kailangang tingnan para malaman na nagastos na nila sa isip ang budget. May ipon ka naman, tay. Pilit ni Marco, tumataas ang boses. Ano pang silbi kung itatago mo lang? Hindi ka na bata. Nakirot ang sinabi niya, pero pinanatili kong nakatingin sa mesa. Sinundan ko ang pamilyar na gasgas mula nang mag-ukit si Marco ng inisyal niya gamit ang butterknife noong 0 anyos pa siya. Noong tingala pa rin siya sa akin na parang ako ang bayani niya. Sobra na ang binigay ko sa inyo. Sabi ko ng tahimik. Dito kayo tumira ng walang bayad. Higit pa yon sa nakukuha ng karamihan. Tumawa si Elena. Parang talim na nakabalot ng seda. Walang bayad. Parang musyo tong bahay mo, Henry. Pinapaboran pa namin kayo na manatili kami. Binagsak ni Marco ang kutsara. Umalingaw-ngaw ang kalabog. Sobrang makasarili mo. Akala mo santo ka. Pero hinahadlangan mo lang kami. Tahimik ang buong kwarto. Yung klaseng katahimikan na yumayakap sa dibdib mo. Hinigbitan ko ang hawak sa tinidor. Kumukuti ang mga knuckle ko. Hindi ito ang unang beses niyang nagsigawan. Pero iba to. Parang huling-huli na. Kumislap ang mga mata ni Elena na parang tagumpay. Para bang matagal niyang hinintay ang pagsabog na to. Pwede akong sumigaw pabalik. Pwede kong bilangin lahat ng sakripisyo. Overtime, tuition sa kolehiyo, coats kong ibinenta para sa unang second hand niya. Pero hindi na nila maririnig ang mga salita. Hindi na. Makasarili. Ulit ko, hinayaan kong nakabitin ang salita. Yun ang tingin nyo. Sumandal si Marco. Mainit ang hininga niya sa alak. Wala ka ng silbi dito, tatay. Kaya na namin tong bahay na wala ka. Biglang bumigat ang hangin sa bigat ng mga salita niya. Kumibot ang labi ni Elena. Halos hindi na maitago ang kasiyahan. Binitawan ko ang tinidor ng dahan-dahan at tumayo. Kumiskis ang upuan ko sa sahig na hardwood. Mas malakas ang tunog kaysa dapat. Tiningnan ko si Marco, tapos si Elena. Mukha nila salamin ng kasakiman at katiyakan. Akala nila panalo na sila. Ah ganun, sabi ko. Matatag ang boses kahit nag-aalab ang dibdib ko. Maliwanag na. Tumalikod ako, mabigat ang bota sa sahig, at naglakad patungong halway. Tinawag ako ni Marco, nanloloko ang tono. Ano? Yun lang. Magtatampo ka na lang. Hindi ako sumagot. Nasa harap ko na ang pinto ng dining room. May basag ang pintura. Paalala ng mas magandang araw. Nangabaon ko ang kamay sa doorknob. Isang nagniningas na isip ang sumagi sa ulo ko sa gitna ng ulap ng pagtataksil.
Lahat ibinigay ko sa kanya. Oras ko, pangarap ko, bahay ko. Tama na. Kumalantog ang pinto sa likod ko. Pinapatay ang boses nila. Nakatayo ako sa madilim na hallway. Unti-unti nang huminahon ang pulso ko. Akala nila kayang sirain ako. Mali sila. Ipapakita ko sa kanila kung ano talaga ang makasarili. Ang kwarto ko ay parang time capsule. Bawas sulok may multo ng buhay na binuo ko at nawala. Umungal ang kahoy na kama nang umupo ako. Lumubog ang kutson mula sa maraming gabing hindi mapakali. Isang lampara lang ang nagbibigay ng mainit na liwanag. Nahuli ang alikabok sa nakabiting larawan nina Elizabeth at Marco noong 6 anyos pa siya. Nakatingala sa akin ang ngiti niyang may puwang sa ngipin. Sobrang iba sa lalaking sumigaw na wala na akong silbi. Hinaplos ng daliri ko ang salamin. Nanginginig ng bahagya. Paano napunta dito? Tahimik na ang bahay. Yung klaseng katahimikan na nagpapalakas ng iniisip mo. Binuksan ko ang drawer sa bedside table. Kinuha ang lumang photo album. Halos hapit na ng balat ng leather na cover. Habang naglilipat ng pahina, tumigil ako sa larawan ni Marco noong 16 na. Hawak ang football. Matingkad ang mga mata sa pangarap na tinulungan kong pondohan. Ibinenta ko ang Chevy ko para sa college application niya. Sinabi ko kay Elizabeth na kotse lang naman yon. Pinisil niya ang kamay ko, ngumiti, sinabing alam niya ang totoo. Pareho kaming naniniwalang sulit. Isa pang pahina, isa pang alaala. Graduation ni Marco. Double ang shift ko para sa tuition niya. Sumasakit ang likod ko sa mahabang oras sa construction site. Niyakap niya ako noon, may cap at gown. Nangakong ipagmamalaki niya ako. Naniwala ako. Ngayon parang kutsilyo ang alaala. Hindi man lang siya nagpasalamat, kahit minsan. At matapos kunin ng cancer si Elizabeth, 3 taon na ang nakaraan. Lalo siyang lumayo, iniwan akong mag-isa sa malaking bahay. Hanggang dumating si Elena, matalas ang ambisyon, ipinasok ang mga kuko sa kanya. Binuksan ko ang pahina at may nakatuping resibo na dilaw na sa tagal. Bayad sa tuition, 680,000, pet sa 2,005. Inubos ko ang ipon ko noon. Sinabi ko sa sarili na pamumuhunan ito sa kinabukasan niya. Kinabukasan ko rin, akala ko may magpapatuloy ng apelyido, magbabahagi ng buhay na binuo ko. Sa halip, dinala niya si Elena. Malamig ang mga mata na tinatantya ang bahay na parang premyo. Binago niya siya, o baka naman ipinakita lang niya kung sino talaga siya noon pa. Sumara ang album. Inilagay ko sa gilid. Napatingin sa larawan ni Elizabeth. Malambot ang kulot niya, mainit ang mga mata, laging pinapatatag ako. Sinubukan ko, Liz, bulong ko, magaspang ang boses. Lahat ibinigay ko sa kanya. Pero hindi sapat ang pagsubok. Lalo na nang tumayo siya sa dining room ko. Nagsisigaw ng kamandag, ginagatungan ng babaeng nakakakita sa akin na hadlang lang. Naalala ko ang tinidor na hinigpitan ko kanina. Bigat nito ang palala ng galit na inilibing ko. Tama na ang paglilibing. Tumayo ako, tumawid sa bintana. Sa labas, dahan-dahang bumagsak ang niebe, tinatakpan ng puti ang kalye. Natutulog ang buong barangay, kumukurap ang Christmas lights sa gitna ng ulap. Pinatong ko ang palad ko sa malamig na salamin. Nakatingin sa refleksyon ko. Buhok na uban, pagod ang mga mata, pero matigas ang pangako na may layunin. Mga dekada akong naging ama na nagbigay, nagpatawad, naghintay. At para saan? Para sabihing wala na akong silbi. May alaala na lumutang. Si Marco, mga 8 anyos, sinarang pinto ng kwarto matapos ko siyang parusahan. May init din noon ang ulo niya, pero palaging bumabalik, nahihiya, may paumanhin. Wala na ang batang yon. Ang lalaking naging siya ay hindi karapat-dapat sa pasensya ko. Si Elena rin, may kalkuladong ngiti at pangarap na hindi niya pinaghirapan. Kinuha ko ang cellphone ko sa nightstand. Maliwanag ang screen sa madilim na kwarto. Nakatigil ang hinlalaki ko sa numero ni Thomas. Alam niya kung saan magsisimula. Nakakita na ng kahayupan ng mundo, pero lumalaban pa rin. Patuloy ang pag-ulan ng niebe. Malambot pero walang tigil. Hindi ako biktima. Hindi na. Masyado ko nang naging pundasyon nila. Panahon na para magtayo ng bago. Amoy whiskey at lumang balat ang lumang bar na The Old Nara. Mahina ang ilaw na naghahagis ng mahabang anino sa kahoy na panel. Nakaupo ako sa sulok na booth. Umuungal ang vinyl na upuan habang sumandal ako. Nakabalot ang mga kamay ko sa baso ng bourbon. Sa harap ko si Tomas, umiinom ng beer, gusgusin ng gray na sweater katulad ng pasensya niya. Kaibigan ko siya mula nang mag-away kami sa blueprint sa engineering firm noong may saysay pa ang buhay. Ngayon, retired lawyer na siya na marunong tumaga ng kalokohan. Ikwinento ko ang away. Sigaw ni Marco, ngisi ni Elena.
Paano nila ako sinubukang saksakin ng salita? Nakinig si Tomas, pumikit ang mga mata, lumalalim ang guhit sa mukha sa bawat detalye. Nang matapos ako, ibinaba niya ang baso. Malakas ang kalampog sa tahimik na bar. Mga buitre sila, Henry, sabi niya, magaspang ang boses. Akala nila kaya kanilang piyasuhin dahil matanda ka na. Papayag ka ba? Inikot-ikot ko ang bourbon. Pinapanood ang amber na likido na sumasalamin sa ilaw. Hindi, tapos na ako sa pagpapahintulot sa kanila. Ngumiti si Tomas. Bihirang ngiti na nangangahulugang may gugulong. Mabuti. Saktan mo sila kung saan masakit. Pera, pride, hanapin mo ang mahina nila. Tumango ako, nag-iisip na. Impulsibo si Marco. Laging hinahabol ang susunod na makintab. Bagong kotse, mas malaking tea. Mas malala si Elena. Nakatali ang ego niya sa itsura. Shrine sa Instagram ang buhay na hindi niya kaya. Akala nila pwede nila akong takutan palabas ng sarili kong bahay. Ipapakita ko sa kanila kung ano ang magagawa ng buong buhay ng pagpaplano. Legal, dagdag ko, tinitingnan si Tomas. Walang mali, tumawa siya, sumandal. Ganyan ka talaga, double check lagi ng kontrata ko. Kaya mo to, Henry. Hindi nila alam kung sino ang kalaban nila. Kinuha ko ang maliit na notebook sa bulsa ng coat, binuklat ito. Sumulat ang pluma sa pahina, kita ang salitang, mga account, sa matalas na tinta. Magulo ang pera ni Marco. Nakita ko ang late notice na tinago niya. Paano umiwas si Elena kapag matagal ang beep ng credit card? Yun ang simula ko. Mas nakakatakot ka pa pala kaysa akala ko. Sabi ni Tomas, itinaas ang baso. Para sa hustisya. Iningay ko ang baso ko sa kanya. Hindi hinawakan ang bourbon. Para sa konsekwensya. May mahinang ingay ang bar. Usapan at kalampog ng bote. May lumang kundiman sa jukebot sa sulok. Yung tipo na kinakanta ni Elizabeth habang nagluluto. Itinulak ko ang alaala. Hindi makakatulong ang nostalgia ngayon. Sumandal si Tomas, bumaba ang boses. Sigurado ka ba? Kapag sinimulan mo na, walang balikan. Tiningnan ko siya ng matapat. Pinili na nila ang gusto nila. Ngayon ako naman. Tumango siya, may paggalang sa mga mata. Kung ganun, huwag kang mag-atubili. Magwawala sila kapag higpitan mo na ang tornilyo. Isinilid ko ang notebook. Hinaplos ng daliri ko ang magaspang na tela ng coat. Nabubuo na ang plano. Parang blueprint na dati kong ginuguhit. Dating engineer ako. Nagtatayo ng bagay na tumatagal. Ngayon, itatayo ko ang pagbagsak nila. Ladrilyo sa ladrilyo. Tumayo ako. Naghagis ng ilang pera sa mesa. Hindi hinawakan ang bourbon. Tahimik pa rin ang ibabaw. Salamat, Tomas. Tatawag ako. Umiling siya. Huwag kang tumawag. Gawin mo na lang. Umungal ang pinto ng old, nara nang itinulak ko ito. Kinagat ng lamig ang mukha ko. Nag-crunch ang niebe sa ilalim ng bota ko. Maputlang liwanag ang streetlights sa walang tao na bangketa. Umusok ang hininga ko sa hangin. Pero malinaw ang isip ko. Akala ni Marco pwede niya akong burahin. Akala ni Elena matatalino niya ako. Binuo nila ang buhay nila sa pundasyon ko. At alam ko kung saan ang mga bitak. Nagpatuloy ako sa paglalakad. Lalong bumigat ang ulan ng niebe. Bawat natunaw na fleke palala ng bagyong ilalabas ko. Madilim ang kusina. Tanging ang flashlight ng cellphone ko ang gumuguhit sa dilim. Ang mesa na nara, dati lugar ng hapunan ng pamilya. Ngayon larangan ng mga nakakalat na papel, bayarin, resibo, gusot na bank notice. Iniwan ni Marco, walang ingat tulad ng dati. Akala hindi ko mapapansin. Tahimik akong gumalaw. Nahahatak ang lumang sweater ko sa gilid ng upuan habang yumuko ako sa gulo. Bawat dokumento ay bintana sa mundo nila at bubuksan ko ito. Kinuha ko ang statement ng credit card. Nakakasilaw ang numero sa ilalim ng liwanag. 680,000 ang utang. Nakakala sa designer clothes at restaurant bills. Kalahati ang pangalan ni Elena, kasamang bag na, isa-isa 0. 000 na pwede sanang pambayad ng kuryente ng 2 beses. Umiling ako. Mapait na ngiti sa labi. Pinagtatawanan niya ang lumakong bahay, habang ginagastos ang pera na wala sila. Hindi naman mas mabuti si Marco. Late ang bayad sa kotse. GYM membership na hindi naman ginagamit. Parang bahay kubo ang kasakiman nila. At handa na akong bunutin ang unang poste. Natigilan ang daliri ko sa bank notice. Nakastamp sa pula ang salitang overdue. 2 buwan nang hindi nababayaran ang maliit na kondo na binili nila bilang investment noong 1 taon. Ipinagmalaki pa ni Marco sa hapunan noon. Sa Saganaaw sila. Tumango si Elena. Nagniningning ang mata habang nag-scroll sa larawan ng luxury lofts sa cellphone niya.
Ngayon, nagbabanta na ang bangko na bawiin ito. Isinulat ko ang account number sa notebook. Malakas ang gasgas ng pluma sa tahimik na bahay. May alaala na lumitaw. Si Elena sa hapunan noong 1 linggo. Puno ng pangmamaliit ang boses, habang tinawag niyang baduy ang carpet sa dining room. Inikot niya ang tinidor na parang korona. Sinabing kailangan ng modern elegance. Tumawa si Marco, sumang-ayon, habang nakatitig ako sa mga family picture sa dingding. Nagtataka kung kailan niya dejarong itinuring na tahanan ang bahay na to. Pili yon ni Elizabeth, matapos ang oras ng debate sa tindahan. Gusto nilang tanggalin, burahin siya, burahin ako. Natigilan ako nang marinig ang kaluskos sa hallway. Bumibilis ang tibok ng puso ko nang pinatay ko ang flashlight. Inilubog ang kusina sa dilim. Luma ang bahay, palaging umuungal, pero hindi ko pwedeng ipagsapalaran. Idinikit ko ang sarili ko sa counter. Nakikinig. Wala. Tanging ang huni ng ref at malayong tiktak ng oasan sa sala. Humnga ako, huminahon ang hininga. Nasa itaas sila, tulog marahil, walang kamalay-malay sa bitag na nilakaran nila. Binuhay ko ulit ang ilaw. Nagpatuloy sa pagbubuklat ng papel. Resibo ng Wine Club subscription. Isa pa para sa spa day na, kailangan, daw ni Elena. Bawat linya ay sinulid sa lambat na hinabi nila, at minamapa ko ito. Tinuruan ako ng engineering days ko na hanapin ang mahina. Bitak sa estruktura na pwede magpabagsak. Guguho ang pera nila, at tiyak kong mararamdaman nila ang bawat lindol. Lalong bumigat ang notebook sa kamay ko sa bawat tala. Petsa, halaga, account number. Isinilid ko ang bank notice sa bulsa ko. Maingat na hindi kumulubot. Hindi lang ito tungkol sa pera. Tungkol ito sa kontrol, sa pagpapakita na hindi ako ang luma na akala nila. Ako ang nagtayo nitong bahay, nitong buhay, at sinubukan nila itong agawin ng walang laban. Malaking pagkakamali. Isa pang kaluskos, mas malapit ngayon. Mga yapak, mabagal at mabigat, bumababa sa hagdan. Si Marco. Isinara ko ang notebook. Isinilid sa bulsa, habang maingat kong ibinalik ang mga papel sa gusot na tumpok. Pinatay ang flashlight at tumungo ako sa pinto ng kusina. Tahimik ang bota ko sa tiles. Dumampi ang kamay ko sa frame ng pinto. Malamig ang kahoy sa daliri. Huminto ako. Nakikinig habang tumigil ang mga yapak sa labas mismo. Tay. Magaan at may hinala ang boses ni Marco. Hindi ako sumagot. Matatag ang pulso ko. Matalas ang isip. Sila mismo ang nagbigay sa akin ng sandata. Nakabalot sa sarili nilang kapabayaan. Binuksan ko ng bahagya ang pinto. Tahimik ang bisagra mula sa taon ng pag-aayos ko. Madilim ang halway. Malaki ang anino ni Marco sa dulo. Dumulas ako palabas, hinintay ang hininga, at natunaw sa mga anino ng bahay na mas kilala ko kaysa sa kanila kailanman. Iba ang opisina ng abogado sa bahay ko. Salamin ng mga dingding, kulay abo ang karpet, matalas ang amoy ng kape at tinta. Nakaupo ako sa harap ni Ate Juan, nakasampay ang lumangkot ko sa upuan. Nakabuklat ang folder ng tala ko sa harap ko. Kitang-kita sa labas ang skyline ng Maynila. Nagniningning ang mga tore nito sa maputlang araw ng taglamig. Si Juan, naka-crisp suit, binabasa ang sinulat kong numero. Tumutuktok ang gluma niya ng rhythmic. Kilala ko siya mula nang mag-engineer pa kami. Nag-ayos ng kontrata sa firm. Matalas, diskreto, hindi nag-aaksaya ng salita. Sigurado ka ba dito, Henry? Tanong niya, mababa ang boses. Tumitingin sa akin mula sa pahina. Matapang to. Tumango ako. Matatag ang kamay ko sa mesa. Lumagpas sila sa linya, Juan. Kunin ko ulit ang akin. Sumandal siya. Tinuktok ang pluma sa baba niya. CJ, simulan natin sa testamento. Gusto mong alisin si Marco. Buong buo. Buong buo. Mabigat ang salitang iyon. Parang huli na. May kirot ng konsensya. Anak ko pa rin si Marco. Yung batang minsan humawak sa kamay ko sa perya. Pero wala na ang batang yon. Pinalitan ng lalaking dumura sa mukha ko. Itinulak ko ang isip na yon. Tumutok sa mga papel na inilapit ni Juan. Una ang bagong testamento na nagbibigay sa lokal na charity. Ang bahay, ipon ko, lahat. Wala silang makukuha kahit sentimo. Binasa ko ng maingat, lumang ugali sa kontrata. Airtight ang bawat clause, ayon sa gusto ko. Pinirmahan ko, parang tahimik na tagumpay ang gasgas ng pluma. Pangalawa ang form ng bangko. I-freeze ang joint account. Ginagamit pa rin ni Marco ang lumang account mula nang tulungan ko siyang bumili ng unang kotse. Hindi niya isinara, at ngayon magiging kaparusahan ang katamaran niya. Pinanonood ako ni Juan, hindi mabasa ang mukha. Malalim ang hiwa mo, Henry. Mararamdaman nila to. Dapat nilang isipin yon bago nila ginawa.
Sabi ko. Mahinahon pero matalas na parang bakal ang boses. Kinuha ko ang cellphone. Tinawagan ang bangko. Ilang saglit na usapan, ilang kode, at nakakandado na ang account. Hindi pa alam ni Marco hanggat hindi siya mag-swipe. At naiimagine ko na ang gulat niya. Pumunta naman tayo sa bahay. Imungkahi ni Juan ang trust. Ilalagay ang property sa labas ng sakop ni Marco. Hindi nila mapipilit ibenta kung ikaw lang ang trustee. Paliwanag niya, nagsusulat ng tala. At kung itulak ka nila palabas, may legal na sandigan ka. Tumango ako, pumirma kung saan niya itinuro. Ang bahay ang huling move ko. Ang tanging bagay na naitayo ko na matibay pa rin. Ibinuhos ko ang buhay ko dito, bawat pako, bawat yero. At hindi ko papayagang gawing personal na ATM nila. Parang martilyo ang pluma, tinatakda ang kapalaran nila sa bawat pirma. Inayos ni Juan ang mga papel, lumambot ang tono. Okay ka lang ba, Henry? Hindi madali to. Alam ko. Tiningnan ko siya, matigas ang panga. Kailangan. Pinili na nila. Hindi na siya nagmalaki. Naggamay kami at isinilid ko ang folder sa ilalim ng braso. Binibigyan ako ng bigat nito ng lakas. Habang papunta ako sa pinto, nag-vibrate ang cellphone ko sa bulsa. Tiningnan ko ang screen. Pangalan ni Marco, missed call. Bumilis ang pulso ko, pero hindi ko sinagot. Nararamdaman na niya ang pagyanig ng lupa, kahit hindi pa niya alam bakit. Tahimik na sumara ang pinto ng opisina sa likod ko. Nilamon ng ingay ng lungsod ang tunog. Nakatayo ako sa bangketa, kinagat ng hangin ang koot ko. Nagulan ng snowflake sa balikat ko, natutunaw sa lana. Ang folder sa kamay ko ay kalasag, sandata, mapapatungo sa hustisya. Missed call ni Marco, ibig sabihin na yanig na siya, at simula pa lang yon. Isinilid ko ulit ang cellphone, binabalewala ang pangalawang vibrate. Hayaan mo siyang mag-alala. May trabaho pa ako. Kumikinang ang sala sa parang tea. May reality show na nag-ingay sa background. Naglalakad si Marco, nakakapit sa cellphone na parang lifeline. Sinasalamin ng liwanag ng screen ang anino sa mukha niya. Si Elena nakaupo sa leather couch, nakataas ang paa. Sobrang kalmado kumpara sa galit niya. Nakatayo ako sa labas, nakatago sa dilim ng kusina. Nakabukas ng bahagya ang pinto. Hawak ko ang cellphone ko, nagre-record ng bawat salita, bawat sigaw. Hindi nila alam na nakikinig ako. Hindi nila alam na guguho na ang lupa sa ilalim nila. Nakita mo to. Itinulak ni Marco ang cellphone kay Elena. Pumutok ang boses niya. Frozen ang mga account. Sinubukan kong magbayad ng Carloan. Bumalik. Bumalik. Itinaas ni Elena ang kilay. Malamig ang tono. Kalmado ka lang, Marco. Baka glitch lang. Tawagan mo ang bangko. Tinawagan ko na. Naghagis siya ng magazine sa sahig. Nakakalat ang pahina sa roof. Sabi nila nakakandado ng primary holder. Si tatay yon, Elena. Siya ang may gawa nito. Lumapit ako sa pinto. Puti ang mga knuckle ko sa higpit ng hawak sa cellphone. Mabilis ang bangko, gaya ng inasahan ko. Galit si Marco, buo. Pero reaksyon ni Elena ang hinintay ko. Gumalaw siya. Tinutuktok ng manicured na kuko ang coach. Ang tatay mo, bakit siya mag-aabal? Kasi mapaghiganti. Madiin ni Marco. Mas mabilis ang lakad. Nagtatampo siya mula nang humingi kami ng pera sa repair. Narinig mo. Akala niya pag-aari niya kami. Kumimbot ang labi ni Elena. Mabagal at kalkulado ang ngiti. Kung ganun, baka oras na para siya ang umalis. Malaki naman tong bahay para sa kanya. Pwede nating ibenta. Lumipat sa mas maganda. Mas moderno. Dumikit ang dibdib ko. Pero nanatili akong tahimik. Matatag ang cellphone. Ibenta ang bahay ko. Yung binuo namin ni Elizabeth, kung saan namin pinalaki si Marco, kung saan naririnig ko pa rin ang tawa niya sa mga dingding. Hindi lang sila sakim, walang awa. Pinabagal ko ang paghinga, iniisip ng engineer na utak ko ang bawat salita nila, itinatago. Bawat pantig ay ebidensya. Gatong sa apoy na sinusulsulan ko. Tumigil sa paglalakad si Marco, lumugmok ang balikat. Akala mo kaya natin siyang itaboy. Sumandal si Elena, mababa at kumploto ang boses. Matanda na siya, Marco. Mahina. Sabihin natin para sa ikabubuti niya. Humanap tayo ng maliit na apartment sa murang lugar. Sa atin ang bahay. Tama lang. Tama. Nasunog ang salitang iyon. Pero hindi ako gumalaw. Nakaturo ang hinlalaki ko sa record button. Tumatakbo pa rin. Nagkaplano sila sa harap ko. Walang kamalay-malay na higpitan ko na ang lubid sa lig nila. Alam kong makasarili sila. Pero ito bagong antas na. Bahay ko. Buhay ko, ginawang hakbang lang sa ambisyon nila. Nagalangan si Marco,
hinimas ang buhok. Hindi siya alis ng tahimik. Alam mo kung gaano siya katigas ang ulo. Kung ganun, pilitin natin, sabi ni Elena, matalas na ang boses ngayon. Makipag-usap tayo sa abogado, alamin ang opsyon. Hindi siya pwede manatili dito magpakailanman. Hinahila tayo pababa. Kumura ang tea. Nakakabaliw ang laugh track sa gitna ng tensyon. Humigit ako pabalik, tahimik ang bota ko sa tiles. Itinago ako ng anino ng pinto habang tumayo si Elena. Tumungo sa bintana para i-check ang lock. Masinop siya. Aminado ako, pero hindi sapat. Mahina ang vibrate ng cellphone ko nang nasave ang recording. Nakulong ang boses nila sa memorya nito. Pumasok ako sa kusina. Kumakabog ang puso pero malinaw ang isip. Akala nila kayang lampasan ako. Burahin ako sa sarili kong buhay. Pero ibinigay lang nila sa akin ang lahat ng kailangan ko. Pabigla-bigla, marumi, nakabase sa pagmamataas ang plano nila. Gagamitin ko, ibabaliktad ko sa kanila. Hayaan kong ang sarili nilang mga salita ang maghukay ng libingan na akala nila akin. Kumalampag ang pinto ng kusina sa likod ko. Nilamon ng katahimikan ng bahay ang tunog. Nakatayo ako sa dilim. Mainit ang cellphone sa kamay ko. Nagkaplano sila ng digmaan na hindi nila kaya. At handa na akong sumagot. Kumikinang ang bagong kandado sa harap ng pinto sa ilalim ng ilaw sa beranda. Tinutukso akong tanso ang ibabaw. Hindi na kasya ang susi ko. Gusot na sa taon ng paggamit. Nakatayo ako sa hagdanan. Umuusok ang hininga sa malamig na hangin. Nahuhuli ang snowflake sa tiklop ng lumang koot ko. Ang bahay ko, ngayon parang bahay ng iba. Mabilis gumalaw sina Marco at Elena. Mas mabilis kaysa inaasahan ko. Inikot ko ulit ang susi. Walang kwenta ang kaluskos at may malamig na buhol sa dibdib ko. Hindi lang sila lumalaban. Sinusubukan nila akong burahin. Humakbang ako pabalik, sinuyod ang mga bintana. Madilim ang sala, nakasara ang kurtina, pero alam kong nasa loob sila, marahil nagtatawanan. Kanina lang ng araw na yon, narinig ko ang balita mula sa voicemail ng pinsan. Kumuha sina Marco at Elena ng abogado. Sinasabing hindi na ako matino, hindi na kaya pang magmanage ng sariling affairs. Ikinakalat nila sa mga kamag-anak, ginagawang senile old man na nawalan na ng kontrol. Ngayon ang kandadong ito, hindi lang hadlang. Deklarasyon ito ng digmaan. Nilakad ko ang paligid ng bahay. Nag-crunch ang niebe sa ilalim ng bota ko. Nakakandado rin ang side door. Matigas ang bagong deadbolt katulad ng sa harap. Dumampi ang daliri ko sa frame ng pinto. Naalala ang tag-init na pininturahan namin ito ni Elizabeth. Humahalakhak siya sa gitna ng amoy ng bagong pintura. Nakirot ang alaala, pero itinulak ko pababa. Hindi makakatulong ang sentimental ngayon. Kailangan ko ng paraan papasok. O kahit paano ko ito ibabaliktad sa kanila. Sa loob, naimagin ko si Marco na naglalakad. Matalas ang boses habang sinisigawan ang abogado nila. Nakita ko na siya ganito noon, namumula, kumakaway-kaway, laging kailangang pinakamalakas ang boses sa kwarto. Si Elena mas kalmado, tumpak ang mga salita, binabaluktot ang kwento para maging noble ang pagtataksil nila. Para ko nang naririnig. Para sa ikabubuti niya. Hindi na siya pwedeng mag-isa. Nakakuyom ang pangako sa naiisip. Hindi nila ako kilala. Kinuha ko ang cellphone ko. Maliwanag ang screen sa gitna ng gabi. Nasa itaas ang numero ni Tomas sa recent calls. Tinawagan ko, pinababa ang boses habang sumandal sa garahe. Pinalitan nila ang mga kandado. Sabi ko pagkasagot niya. At sinasabi sa lahat na nabaliw na ako. Tumawa si Tomas, magaspang, walang gana. Matapang para sa mga amateur. May plano ka na. Ginagawa pa. Sabi ko, nakatingin sa bahay. Naghuhukay sila ng sarili nilang libingan. Kailangan ko lang itulak. Huwag mong hayaang maratal ka ni Marco. Babala niya. Natatakot sila. Kaya nila ginagawa to. Natatakot man o hindi, lumagpas sila sa linya. Binaba ko. Isinilid ang cellphone sa bulsa. Lalong bumigat ang ulan ng niebe. Tinatakpan ng katahimikan ang bakuran. Naglakad ako sa likod ng pinto. Sinubok ang doorknob sa ugali. Nakakandado, syempre. Pero habang tumatalikod ako, nag-vibrate ang cellphone ko. Text mula kay Linda, hipag ko. Henry, ano ba to? Sabi ni Marco, hindi ka na daw okay. Tawagan mo ako. Tinitigan ko ang message. Nakatigil ang hinlalaki ko sa screen. Nakuha rin nila si Linda. Ikinakalat ang kasinungalingan nila sa lahat ng makikinig. Lalong lumalim ang sakit ng pagtataksil. Pero hindi ito pagkabigo. Gatong ito. Akala nila kaya nila akong ihiwalay. Ibaling ang pamilya ko laban sa akin. Hindi nila alam kung gaano kalayo ako pupunta para protektahan ang akin.
Isinilid ko ang cellphone at naglakad sa driveway. Pinapatay ng niebe ang mga hakbang ko. Tahimik ang kalye, kumukura ang Christmas lights sa mga kapitbahay. Malupit ang kaibahan sa lamig na nagmumula sa bahay ko. Huminto ako sa gilid ng kalsada. Lumingon sa nakakandadong pinto. Akala nila panalo sila sa round na to. Akala nila na-lock nila ako sa labas. Pero ako ang nagtayo ng bahay na yon. Bawat beam at pako. At mas kilala ko ang mga sikreto nito kaysa sa kanila kailanman. Hayaan mo silang magmalaki. Makakabalik ako. Amoy sunog na kape at kanela ang cave. Magulo ang kahoy na mesa sa bag ng mga Christmas shopper. Nakaupo ako malapit sa bintana. Nakabalot ang kamay ko sa basag na mug. Umaakyat ang usok sa tamad na kulot. Sa harap ko si Sarah, kinakalikot ang kutsara. Matingkad na pula ang scarf niya sa kulay abong araw. Kaibigan siya ni Elizabeth sa loob ng mga dekada. Isa sa ilang tumitingin pa rin sa akin pagkatapos ng libing. Ngayon malaki ang mata niya sa pag-aalala. Halos bulong ang boses habang sumandal siya. Henry, may narinig ako na kailangan mong malaman. Sabi niya, lumilingon na parang may makakarinig. Magpapasko daw ng malaking hapunan sina Marco at Elena. Inimbita nila ang buong pamilya, si Linda, mga pinsan mo, lahat. May i-announce sila. Hinigop ko ang kape. Pinanatiling walang emosyon ang mukha. Anong klaseng announcement? Nagalangan si Sarah. Nagkalampog ang kutsara sa tasa. Sinasabi nilang hindi ka na fit. Nawalan ka na ng kontrol sa bahay, sa pera mo. Gusto nilang ideklara kang incompetent. Baka nga guardianship pa. Gamit nila ang hapunan para kunin ang lahat sa panig nila. Parang suntok ang dating ng mga salita. Pero hindi ako gumalaw. Ibinaba ko ang mug, kumaluskos ang ilalim sa mesa, at sumandal. Kaya pala ang laro nila, publiko na pagpapahiya, nakabalot ng pag-aalala para agawan ako ng lahat. Naiimagine ko na, itinataas ni Marco ang baso, puno ng pek na sincerity ang boses, tumatango si Elena, matalas na parang talim ang ngiti. Magugulat ang pamilya, baka maniwala pa, lalo na matapos ang mga tsismis na ikinalat na nila. Paano mo nalaman? Tanong ko, mahinahon ang tono kahit nag-aalab ang dibdib ko. Sinabi ni Linda, sabi ni Sarah, lalong bumaba ang boses. Nag-alala siya, pero kalahating naniniwala na siya kay Marco na hindi ka na normal. Tinawagan ni Elena ang lahat. Sinabing delikado ka na raw sa sarili mo. Grabe, Henry. Tumango ako, kinuha ang cellphone at binuksan ang notes app. Mabilis ang daliri ko, isinulat ang detalye. Hapunan sa Pasko, pamilya, announcement, guardianship. Bawat salita ay piraso ng plano nila. At binabaliktad ko na sa isip ko, hinahanap ang bitak. Akala nila kaya nila akong ambushin. Gamitin ang init ng Pasko para itago ang pagtataksil. Pero binigyan lang nila ako ng pagkakataon, ng entablado para ibalik ang script. Pinanonood ako ni Sarah, nakakunot ang no. Hindi ka ba gulat? Hindi, sabi ko, isinilid ulit ang cellphone sa bulsa. Naghihintay na sila dito. Hindi ko lang inasahan na ganito, kadumi ang laro nila. Inabot niya ang kamay ko sa ibabaw ng mesa. Nakalawit malapit sa akin. Ano ang gagawin mo? Hindi mo sila dapat palampasin. Tiningnan ko siya, matigas ang panga. Hindi ko palalampasin. Inaasahan nila na manghina ako. Magkakagulat sila. Lumambot ang mata ni Sarah. Pero hindi na siya nagmalaki. Kilala niya ako ng sapat para magtiwala na ayusin ko ito. Tumayo ako. Naghagis ng ilang pera sa mesa at kinuha ang koot. Kumalampog ang pinto ng kefe nang lumabas ako. Kinagat ng lamig ang mukha ko. Nagulan ng niebe sa bangketa. Dumidikit sa bota ko habang naglalakad. Nag-vibrate ulit ang cellphone ko. Isa pang message kay Linda. Marahil higit pang tanong na hindi ko sasagutin. Binwalewala ko, mabilis ang isip ko. Hapunan sa Pasko ang bitag nila. Pero pwede rin bitag ko. Gusto nila ng eksena, sandali para patibayin ang tagumpay nila. Bibigyan ko sila, pero hindi yung inaasahan nila. Nagsindi ang streetlights, naghahagis ng mahabang anino sa niebe. Tiningnan ko ulit ang notes ko. Kumikinang ang mga salita sa screen. Binuksan nila ang pinto sa sarili nilang pagbagsak, at handa na akong pumasok. Parang kuta ng salamin at bakalang opisina ng abogado. Makapal ang hangin sa huni ng efficiency. Nakaupo ako sa harap ni Juan. Nakabuklat ang folder ko sa makintab na mesa. Nakakalat ang mga papel na parang battle map. Inayos ni Juan ang salamin, binabasa ang mga dokumento na inihanda ko. Eviction notice mula kina Marco at Elena. Court order para i-freeze ang kanilang shared accounts, at listahan ng mga utang nila na maingat na cross-reference. Nagsilbi ng maayos ang precision ko bilang engineer. Bawat detalye accounted for.
bawat butas na takpan. Ironclad to, Henry, sabi ni Juan, matalas pero may paghanga ang boses. Legal ang eviction notice, sinusuportahan ng trust na ginawa mo. 30 days silang may palugit para lumikas kapag na-serve na. At ang account freeze, effective agad. Nakulong mo na sila. Tumango ako, pinirmahan ang huling pahina. Parang gavel ang bigat ng pluma. Bawat pirma hakbang patungo sa hustisya. At ang ebidensya. Tanong ko, tinuktok ang folder. Nasa loob ang mga recording, bank statements, screenshot pa ng texts ni Elena sa mga kamag-anak. Lahat nagpapatunay ng planong manloko sa akin. Ilang gabi ko itong inipon. Ang dining table ko, naging war room ng resibo at tala. Isinilid ni Juan ang folder sa briefcase niya. Higit pa sa sapat. Kung lalaban sila, ililibing sila nito sa korte. Ginawa mo ang homework mo. Sumandal ako, umungal ang upuan sa ilalim ko. Homework. Ganun ang dating. Metodikal, walang tigil, katulad ng dati kong pagtatrabaho sa Blue Apron. Pero hindi ito tungkol sa gusali. Tungkol ito sa pag-iba ng mga kasinungalingan na itinayo ni Marco at Elena sa paligid ng buhay ko. Ang isip ko kay Marco, minsan ka siya pa sa mga bisig ko. Ngayon nagpaplano naman loob sa akin. Nagdudulot ng pamilyar na sakit. Itinulak ko pababa. Hindi matatapos ng pagsisisi. Susunod ang bangko, isang steril na kahon sa gitna ng mall. Kulay abo ang mga dingding na puno ng poster tungkol sa savings plan. Ang batang banker, bahagyang crooked ang T. Mabilis na nagtype habang kinukumpirma ko ang freeze sa accounts ni Marco. Tapos na, MR. Cruz, sabi niya, kinakabahan ang boses na parang nararamdaman ang bigat ng ginagawa ko. Nagpasalamat ako, isinilid ang confirmation slip sa folder. Nakakandado na ang mga numero. Wala nang designer bag para kay Elena. Wala nang walang kwentang loan para kay Marco. Balik sa opisina ni Juan, pininalize ang huling piraso. Sulat na isi-serve sa hapunan ng Pasko na nagbabalangkas ng eviction nila at konsekwensya ng mga ginawa nila. Isinilid ko ito sa plain envelope, matigas ang gilid, at inilagay sa briefcase ko. Nasa loob ng folder ang lahat, utang nila, kasinungalingan, na italang plano na itaboy ako. Ito ang alas ko. Handa nang ilabas kapag dumating ang oras. Tumayo si Juan, inabot ang kamay. Handa ka na, Henry. Hindi nila ito makikita. Kinamayan ko siya, matigas ang hawak. Hindi talaga nila nakita. Sa labas, tahimik na sumara ang glass door ng bangko sa likod ko. Nilamon ng holiday buzz ng mall ang tunog. Nagmamadaling lumipas ang mga tao. Puno ng gift bag ang braso, habang kumukurap ang Christmas lights sa itaas. Huminto ako, mabigat ang briefcase sa kamay ko, at tiningnan ang mga dekorasyon. Naalala ko si Elizabeth, kung paano niya sinasabit ang ilaw sa beranda tuwing Disyembre. Sandali akong lumambot sa alaala, pero sandali lang. Pinili ni Marco ang landas niya. Pinili ko rin ang akin. Nagulan ng niebe habang lumabas ako sa parking lot. Nagulan sa coat ko. Umusok ang hininga ko sa hangin. Pero malinaw ang isip ko. Bukas Pasko na, ang hapunan, ang malaking entablado nila. Akala nila mapapahiya nila ako. Makukuha ang pamilya sa panig nila. Pero may folder ako. Sulat, katotohanan. Nagsindi ang mga ilaw, sumasalamin sa niebe ang liwanag. Hinigpitan ko ang hawak sa briefcase. Hayaan mo silang maghanda ng mesa. Ako ang magdadala ng paghuhukom. Kumikinang ang dining room sa liwanag ng kandila. Amoy inihaw na pabo at pino ang hangin. Nakabalot ng puting mantel ang lumang mesa na nara. Gamit ang mga plato ni Elizabeth. Tahimik na paalala ng mas magandang araw. Puno ng kamag-anak at kaibigan ang mga upuan. Si Linda, mga pinsan ko, ilang kapitbahay, halo-halo ang pag-asa at pag-aalala sa mukha. Si Marco ang nakatayo sa dulo, hawak ang baso ng alak, kasing kinis ng bagong relo sa pulso niya ang ngiti. Si Elena sa tabi niya, perpekto ang postura, kumukura ang mata sa tahimik na tagumpay. Nakaupo ako sa tapat, nakalapat ang kamay, line folder lang ang nakatago sa ilalim ng upuan ko. Akala nila panahon na nila. Mali sila. Naglinis si Marco ng lalamunan. Tumahimik ang kwarto maliban sa mahinang kalampog ng tinidor. Salamat sa pagdating ninyo, simulan niya, malakas. Sanay na. Espesyal ang Paskong ito. Tungkol sa pamilya, sa pagsulong. Pero may kailangan nating ayusin. Pinanonood ko siya, mahinahon ang mukha ko. Kahit mabilis ang pulso. Mabigat ang folder sa ilalim ng upuan ko. Matalas na sandata na hinasa ko sa loob ng mga linggo. Sumulya ang tingin ni Marco sa akin. Kumislap ang paghamak sa mukha niya. Itinaas niya ng mas mataas ang baso. Tumigas ang tono. Tay, napag-usapan na natin to.
Hindi ka na okay. Ang bahay na to, ang buhay na to, sobra na sayo. Nagbotohan na kami bilang pamilya. Hindi ka nakasali. Oras na para umalis ka. Nagdaan ang halinghing sa kwarto. Napatakip si Linda ng bibig, at sumandal si Pinsang Tomas. Nakakunot ang no. Lumapad pa ang ngiti ni Elena, manipis at matalas, habang tumatango siya. Gumalaw ang mga bisita, bumubulong-bulong, nakatingin sa pagitan ni Marco at akin. Narinig na nila ang mga tsismis, kasinungalingan ni Marco tungkol sa pagkawala ko ng kontrol. At ngayon naghihintay sila ng pagbagsak ko. Dahan-dahan at sinadya akong tumayo. Kumiskis ang upuan sa hardwood. Lahat ng mata nakatuon sa akin. Makapal ang hangin sa inaasahan. Ganun ba, Marco? Sabi ko, matatag, halos mahina. Napagdesisyunan mo na, tapos na ako. Ngisi niya, lumakas ang loob. Para sa ikabubuti mo, Tay. Magpapasalamat ka pa mamaya. Inabot ko sa ilalim ng upuan. Kinuha ang folder. Napansin ng mga tao ang plain cover nito. Pero hindi nawala ang confidence ni Marco. May ibinulong si Elena sa kanya. Hinaplos ang braso niya. Humakbang ako pasulong. Inabot ang folder sa kanya. Regalo ko na rin, sabi ko. Magaan pero matalas ang tono. Buksan mo. Nagalangan si Marco. Nawala ang ngisi. Kinuha niya ang folder. Dumampi ang daliri niya sa papel na parang masusunog. Tahimik na ang kwarto. Kumukurak ang mga kandila. Naghahagis ng anino sa mukha niya. Binuklat niya ito. Tumingin sa unang pahina, eviction notice, matapang at hindi matitinag, nakapangalan sa kanila ni Elena. Nahinga niya, nanginginig ang kamay habang binubuklat ang susunod. Court order na nag-freeze ng accounts nila. Sinundan ng detalyadong listahan ng utang nila, kasinungalingan, na italang plano na manloko sa akin. Ano to? Sigaw niya, pumutok ang boses. Nahulog ang folder, nakakalat ang papel sa mesa. May tumama malapit sa platter ng pabo. Hindi mo ito pwedeng gawin. Nagagawa ko na, sabi ko, nakatitig sa kanya. Akala nyo pwede nyong agawin ang bahay ko, buhay ko, at tawagin nyong inyo. Basahin nyo ang iba. Nandoon lahat. Utang nyo, plano nyo, mga salita nyo. Kinuha ni Elena ang isang papel. Namutla ang mukha habang binabasa. Kasalanan to, sabi niya ng matigas. Pero nanginginig ang boses, guguho na ang composure. Sumandal ang mga bisita, nagbabasa sa balikat niya. Naging ungol ng gulat ang bulong. Tumayo si Linda, kinuha ang isang pahina. Malaki ang mata nang makita ang katotohanan. Mga screenshot ng texts ni Elena. Transcript ng recording, bank notice. Marco, totoo ba to? Matalas ang boses ni Linda. Sinubukan niyong ibenta ang bahay niya. Nautal siya, naggalampog ang baso niya sa mesa. Natapon ang alak sa mantel. Hindi ganyan ang dating. Hinihila ko ang chaos. Ang folder ang sandata ko. At tama ang tama nito. Dumako ang mata ni Elena sa mga bisita. Naghahanap ng kakampi. Pero gulat lang ang nakita. Namula si Marco. Nanginginig ang kamay habang sinusubukang tipunin ang mga papel. Nakatayo akong tahimik, matatag ang puso. Parang nabawasan ng taon ang bigat. Sila ang nagset ng entablado. Pero binago ko ang ending. Malayo ang front door. Nakabalangkas ng mahinang liwanag sa hallway. May nagturo doon. Nawala ang boses sa lumalaking ingay. Hindi ako gumalaw, nakatingin kay Marco. Akala niya sinira niya ako. Ngayon siya ang nasisira. Parang bagyo ng mga boses ang dining room. Ang dating maayos na mesa ngayon gulo na natapong alak at nakakalat na papel. Nakalugmok si Marco sa upuan, nakahawak sa ulo. Gusot na gusot ang eviction notice sa kamao niya. Nakatayo si Elena, namumula ang mukha. Nakakuyom sa napkin ang manicured na kuko habang sinusubukang iligtas ang guguho niyang harapan. Nasa paa na ang mga bisita, may sumisigaw, may bumubulong, nakatingin sa mga dokumento at sa mag-asawang nanloko sa akin. Nakatayo ako sa gilid ng gulo, nakalagay ang kamay sa bulsa, pinapanood ang pag-unravel ng mundo nila. Marco, ipaliwanag mo to, sabi ni Linda, iniwasiwas ang bank statement, matalas ang boses na tumatagos sa ingay. Sabi mo na baliw na si Henry, pero sinasabi nito na plano niyong ibenta ang bahay niya. Napatingin si Marco, ligaw ang mata. Hindi totoo. Binabaluktot niya lahat. Tinutulungan lang namin siya. Tulong. Sigaw ni Pinsang Tomas, kinuha ang papel sa mesa. May recording dito ng plano niyong itaboy siya. Tinawag niyo siyang pabigat. Humakbang si Elena, sa pilitan ang ngiti, nanginginig ang boses. Lahat, pakalmahan niyo. May maling pagkakaintindi. Gusto lang namin ang pinakamabuti para kay Henry. Pinakamabuti. Tumayo si Sarah, kaibigan ni Elizabeth.
Nahulog ang scarf habang itinuro si Elena. Nagsinungaling kayo sa amin. Naggalat kayo ng tsismis, sinabing baliw na siya, para lang agawin ang bahay niya. Sumabog ang kwarto, nag-uusap ng sabay-sabay ang mga bisita. May kumuha pa ng papel para basahin. May batang nasa dulo ng mesa na yumuko sa likod ng nanay niya. Natakot sa sigawan. Dumaloy ang luha sa mata ni Elena, sumingaw ang maskara, pero itinaas pa rin ang baba, nakakapit sa natitirang dangal. Si Marco naman, mas mabilis ang pagkakabuhol. Bigla siyang sumulong sa folder, sinusubukang tipunin ang papel, pero inagaw ito ni Linda, puno ng disgusto ang mukha. Tama na, Marco, sabi niya ng matigas. Hinamon niyo ang pamilyang ito. Humarap siya sa akin, pumutok ang boses. Tay, please sabihin mo sa kanila na mali lang. Hindi namin sineryoso. Tiningnan ko siya, hindi nagbago ang ekspresyon. Sineryoso niyo ang bawat salita. Sabi ko, mababa pero matatag. Pinili niyo. Tiisin niyo na. Hinawakan ni Elena ang braso niya. Desperado ang bulong. Henry, sorry kami. Ayusin namin. Huwag mo tong ituloy. Pwede pa nating ayusin. Umiling ako, humakbang pabalik. May taon kayo para ayusin. Pinili niyo ang kasakiman. Gumagalaw na ang mga bisita. May patungo na sa pinto. Hawak na ang koot. Naghagis si Tomas ng papel pabalik sa mesa. Bumubulong ng kahihiyan. Sumunod si Linda. Huminto para tingnan ako. Malambot ang mata na may paumanhin. Dapat alam ko na, Henry, sabi niya ng tahimik. Sorry ako. Tumango ako, walang sinabi. Wala nang saysay ang sorry. Nasa labas na ang katotohanan. At mas matalas kaysa sa anumang talim. Nanginginig ang balikat ni Marco. Tumaas ang boses sa pakiusap. Tay, hindi mo kami pwede itaboy. Bahay din namin to. Akin to, sabi ko. Tapos na ang mga salita. Palagi ng akin. Tumalikod ako, naglakad patungong sala. Humina ang ingay sa likod ko. Pumutok ang boses ni Elena. Tinawag ako. Pero hindi ako tumigil. Sumara ang pinto ng dining room. Pinapatay ang pakiusap nila. Nakatayo ako sa dilim. Sinasala ng Christmas lights mula sa bintana ang malambot na pattern sa sahig. Pinanonood ako ng mga family photos sa dingding. Ngiti ni Elizabeth, mahinang etyo nang nawala. Itinuwid ko ang isa. Nanatili ang daliri ko sa frame. Sa labas, sumara ang mga pinto ng kotse. Umandar ang makina habang umaalis ang mga bisita. Tahimik na ang bahay, humihupa ang bagyo. Nandoon pa sina Marco at Elena, nakikiusap, nakikipagtawaran, pero tapos na. Sila ang nagset ng bitag, at binabaliktad ko ito sa kanila. Kumalantog ang front door ng binuksan, tapos bumagsak, matalas ang tunog sa katahimikan. Hindi ako lumingon. Ginawa na nila ang kama nila. Matutulog na sila doon. Maliit ang bagong apartment ko, hindi pa pamilyar ang mga puting dingding, pero malawak ang bintana na may tanawin ng skeli ng Maynila. Kumukuwap ang mga ilaw sa gitna ng bumagsak na niebe. Nakaupo ako sa simpleng desk, mainit na liwanag mula sa isang lampara sa ibabaw ng blangkong papel. Mabigat ang pluma sa kamay ko. Hindi sa tinta, kundi sa bigat ng sasabihin ko. Nakahanay ang mga kahon sa kwarto. May nabuksan. May hawak pa ng piraso ng buhay na iniwan ko. Nasa shelf ang larawan ni Elizabeth. Pinapatatag ako ng ngiti niya habang nagsisimula akong magsulat. Nawala ang bahay. Naibenta sa magandang presyo sa batang pamilya na pupunuin ito ng bagong alaala. Umalis ako ng may sapat para magsimula ulit dito sa tahimik na espasyong hindi na makakapit ang nakaraan ng mahigpit. Mabilis ang pagbenta. Tapos na ang papeles, bawat pirma hakbang patungo sa kalayaan. Wala na sina Marco at Elena matapos ang hapunan ng Paskong iyon. Na-clear ang gamit nila bago pa ang deadline ng eviction. Hindi ko na sila narinig mula noon, at hindi ko inaasahan. May tulay na nasunog ng malinis. Pinindot ko ang pluma sa papel. Dahan-dahan ang mga salita. Marco, sinulat ko, matatag ang sulat ko kahit masakit ang dibdib. Mga taon akong nagtataka kung saan ako nagkamali. Ano pang pwede kong gawin para mapanatili kang malapit? Pero pinili mo ang landas mo at kailangan ko ring pumili. Pinapatawad kita, hindi dahil karapat-dapat ka, kundi dahil kailangan kong magpatuloy. Paalam na to. Simple ang mga salita, pero dala nito ang lahat. Pag-ibig na dati kong nararamdaman. Pagtataksil na sumira rito. Kapayapaan na kinukuha ko ngayon. Tiniklop ko ang sulat, isinilid sa plain envelope. Dumampi ang daliri ko sa papel. Nanatili habang inilalagay ko sa desk. Hindi para sa kanila ang pagpapatawad. Para sa akin, para matanggal ang huling bigat nila. Masyado ko nang dinala. Sa labas, dahan-dahan at mabigat ang pagbagsak ng niebe.
Tinatakpan ng katahimikan ang lungsod. Tumayo ako, tumawid sa bintana. Mahina ang refleksyon ko sa salamin. Nakabuka ang skilin sa harap ko. Malambot ang matatalim na gilid sa gitna ng bagyo. Minsan akong nagtayo ng buhay sa bahay na puno ng tawa at pangarap. Wala na ang buhay na yon, pero narito pa rin ako, nakatayo pa rin. May natitira pang taon para hubugin ang bago. May kahon sa pinto na may ilang alaala, paboritong scarf ni Elizabeth, drawing ni Marco noong 6 anyos, kontrata mula sa engineering days ko. Bubuksan ko mamaya kapag tama na ang panahon. Sa ngayon, hayaan ko munang manatili ang katahimikan. Kaibahan sa gulo ng mga huling linggo ang tahimik ng apartment. Naalala ko ang hapunan sa Pasko. Sigaw ni Marco, luha ni Elena, gulat ng mga bisita. Pero malayo na ngayon, parang kwentong narinig ko na lang kaysa naranasan. Kinuha ko ang envelope, isinilid sa bulsa ng coat. Malapit lang ang post office, ipapadala ko ngayong gabi. Hayaan niyang dalhin ng sulat ang mga salita ko sa kawalan. Basahin man ito ni Marco o hindi, wala nang saysay. Nasabi ko na ang kailangan kong sabihin. Kumura pang desk lamp, nahuli ang niebe sa labas. Bawat flake maliit na spark sa dilim. Kinuha ko ang coat, kumalampog ang envelope habang isinusuot. Kumalampog ang pinto ng apartment sa likod ko. Malambot pero tapos na ang tunog. Walang tao ang halway, tahimik ang building, pero naghihintay ang lungsod sa labas. Buhay sa posibilidad. Pumasok ako sa elevator. Nag-iwan ng mahinang basa ang bota ko sa sahig. Patuloy ang pag-ulan ng niebe, tinatakpan ang lumang landas, nagbibigay daan sa bago. Handa na akong lakarin ang mga ito. Kung nagustuhan niyo ang kwentong ito, pakilik ang video, mag-subscribe sa channel, at ibahagi ang inyong impression sa comment. Para pakinggan ang susunod na kwento, i-click ang box sa kaliwa. Salamat sa panonood.